Madam Savvies, for today's video, I'm so excited because we're going to do the Convenience Store Mukbang Plus Reading Hate Comments. And may makakasama tayo. At super excited ako, kaya naman tawagin na natin walang iba kundi Aura Brigela! O, si Aura Brigela yan ha, hindi ibang tao ha. Diba? Pag reading hate comments, ako na yan. Avail na natin yan. Tara, aras na! Excited ako kasi first time ko napapayag din si Aura. Sabi ko magbasa tayo ng hate comments about sa atin. But bago yun, syempre magbumukbang kami para mas masaya at mas maganda tong twist ng ating pagbabasa ng mga negative comments about us. Kaya naman hindi na natin ito patatagalin. Sobrang excited ako kasi kakolab na naman kita! Yeah! First time! Huh? First time! So yun guys, alam niyo naman, kilala na ako ni ate. Pag-usapang kain yan. Ano yan? Oo, kaya yun na talaga yung naisip namin content na perfect para sa aming dalawa. Uy, nilalangaw ka. Ang fresh-fresh mo, nilalangaw ka. So ngayon, isa lang masasabi namin at gawin natin itong masaya itong video na to. Arat na! Let's go, let's go. So ayun, nakakita kami ng convenience store malapit sa amin. Kaya naman, thank you po. Big shoutout sa dalawang to. Mahal ko kayo. Agad. Yeah. Pumayag sila. So we have a convenience store. Yes, let's find... magluto dito, no? Pwede magluto? Gaga. Ano gusto mong food tripin? Actually, ang ganda ng convenience store na to, parang Japan. May mga gulay, prutas, o diba? Ano kaya pwede natin kainin? Ako may favorite ko to. Na akong ensaymada. Uy, may hotdog! Favorite kong hotdog. Mogo-mogo ako. Big shoutout sa Luxley. Masarap yung ano nila, lychee. Lasa mogo-mogo. Ano pa? Pansit Canton, luto tayo. Joke lang, joke lang. Cup noodles, parang curry cup noodles. Curry po cup noodles. Ayun, pwede. Actually, mas gusto ko parang mag-Yakult para medyo okay ang tiyan ko. Not sponsored po lahat ng kakainin at puputripin natin, yes. Ha? Depende na lang kung gusto nila kami kunin, pwede naman. Charing. Or the chips. Uy, ang sarap ng chocolate! Teka rin na to. Uy, gaga. Ayun yung sikat na chisu. Ay, ayan ba yun? Ay, ito ba yung pumuputok? At yun, naputok po, no? Ay, hindi. Desisyon ka. Ay, hindi pala. Desisyon. Parang ang sarap din ng apple. Ano pa? Ano pang food trip? Kainin natin lahat. Aura na pala yun. Mag-stick ko tayo. Sorry, medyo naiiyak-iyak ako kasi galing ako sa sakit. So medyo may sinat pa ako ng very slight. Hala, umiiyak na talaga ako. Pinaiiyak ako ni Aura. Nagluluha yung eyes ko. I don't know why. Oh my God. Wala akong problema. Parang okay to pag umiiyak sa vlog trending. Okay ka lang? Oo. Tumutulo lang yung luha ko ng natural, normal. Baka miss ko lang si Ray. 30 minutes away lang tayo. Pauwi na. Makikita mo na mamaya. Okay ka. Content lang tayo saglit. Ay, masarap yan. Pag nag-field trip kami sa Gardenia. Favorite ko to guys. Kung nanonood kayo ng mga TikTok mini vlog ko, nabili ako ng box nito for school. Kasi pang patawid gutom to sa school. O sige din, try ko din siya. Yeah. Actually, di pa kami kumakain. Di pa kami nagbimil talaga ng tunay. Kaya sabi ko, kasi kakain ng madaming mga kung ano-anong food trip eh. Saan tayo, te? Bilan din natin yung mga kids para pag-uwi. Ayan. Isang tray ng blue for Lucas, pink for Bia. Dito na rin tayo sa convenience store, sabay na natin. Dapat din natin kinakalimutan yung mga bagets. Huwag natin kakalimutan ng mga bagets. So ayan, meron na tayong mga food na mapu-food trip na galing sa ating convenience store. Thank you ulit dun sa dalawang bantay. Guys. Pinayagan nila tayo mag-shoot ng vlog. Okay, so thank you din sa aking guest. Gutom na siya kasi halata naman. Mas excited akong kumain kaysa magbasa ng hate comments. Yun ang twist. Okay. Makakakain pa kaya tayo pagkatapos natin mabasa lahat ng bash nila sa atin. Okay. Tignan natin yan, guys, kung makakakain pa kami sa dami ng in-order namin dito. Ano simulan natin una? Kumain muna ng konti o magbasa agad? Kumain muna konti. Tignan natin kung makakalunok tayo agad. Kumain muna, te. Para kain muna tayo. Konti. Onte? Oo. O sige, isa Baka lang. mamaya, Kainin mo na yung ano mo, noodles mo. Ako magtitinapay ako para before umano ang tiyan ko sa ibang mga kakainin natin. First meal ko to eh. Tara! Uy, looks so familiar. Uy!
Hindi, pero start muna natin. Kamusta ka na? Okay lang. Kamusta school? Kakatapos lang ng school ko and sa awa ng Diyos, guys, naipasa ko naman and naitawid ko. Graduate ko na, grade 12. Kaya graduating ako ng senior high Oh, school. graduating si Aura natin. Ayan, mahirap siya kasi nga full-time student talaga and alam nyo naman yan, hindi nyo na ako masyado nakakasama Yes. since na nag-school ako kasi face-to-face ako everyday talaga. And Monday to Friday yun na. So, naitawid naman. Pero ano naman, nakaka-proud naman. Tsaka iniintindi naman namin na kaya ka naman busy, para rin naman sa'yo yan. Yes. That's your own growth and personal talaga na kailangan mong i-prioritize. Totoo. Kasi si Aura, ito yung klase ng tao talaga na actually di ba, napagpatol ka talaga. Talagang lalo na yung mga, halimbawa yung mga friends niya or malapit sa heart niya na inaaway, talagang siya yung unang-unang magtatanggol. Kaya naisip ko yung reading hate comments para, syempre, ito rin yung time niya para ipagtanggol or sabihin niya yung side niya. Ako din Yes. naman ganun. Ako naman kasi, kaya ako mapagpatol. Ayun kasi yung ayokong mawala sa akin or kunin sa akin ng tao is yung boses Yung ko. boses mo. No one can take that away from me. Yung voice talaga. So, kung kaya ko naman mag-speak out, why not speak up? Like, Oo. diba? Lalo na yung pag binabash ka nila, alam mo namang wala ka naman ng ginagawang mali. Favorite ka lang Oo. nila. Pero at least, di ba, hindi ka talaga nawawala sa newsfeed ko. Sobrang relevant na lang talaga Oo, niya. as in nga, parang forever relevant ang baby star natin. Baby star ang tawag ko sa kanya kasi talagang mula pagkabata niya, kilala niyo naman si Aura, talagang child star siya hanggang sa ngayon. Grabe yung mga talentong meron siya pagdating sa acting, sa dancing. Talent-wise talaga wala kayong masasabi sa kanya. At saka, napakabait nito ni Aura. Hindi kami magtatagal ng ilang taon, 5, 6 years, 6 years. ng friendship ng hindi ko talaga nagustuhan yung ugali niya. Especially ako, mapili ako sa kaibigan at sa mga nakakasama. Oh. And I love you for that, baby. At saka tama yung sinabi niya, lahat tayo may karapatan magtalak. May boses tayo. Tayo nga, di ba, may karapatan tayo pumili kung sino yung mga gusto natin. Politika man yan, tao man yan, or anything. Talagang lahat tayo may karapatan bilang tao. Totoo, lalo naman na alam mo wala kang inaagrabyadong tao. Wala kang inaapakan, wala kang sinasaktan. Yun ang mga Yes. importante. So kaya naman, saktan na natin yung mga sarili natin. Charing. Okay. Sino mauna? Bato, pick. Bato, pick. Ikaw na lang mamili. Si Ate. Sige, para makakain daw Ikaw siya. kasi sinubukan na talaga eh. Sinubukan na ng bash. Strongest ano ka ni Lord eh. By the way guys, lahat ng hate comments nakuha natin sa Reddit. Dahil ako, wala na talaga akong makita. Ang yabang ko sa part na yon. Baka dahil dito sa vlog na to, i-bash nila ako. Wala ka na palang bash sa Oo, Facebook, oo. tsaka Instagram, TikTok ha. First time yung magbabasa sa Reddit. Oo, Yes. guys. Ito talaga ha, first time ko din. At first time ko nalaman yung Reddit. Talaga ba? Oo, yung Reddit pala is doon nagpo-post yung mga anonymous Ng comments mga hate about you. Hindi ko alam na may Reddit. May nagsabi sa akin yan, siguro 2-3 years ago na, "Uy, favorite ka sa Reddit." Tapos hindi ko alam talaga. And ayoko din na ma-curious ako na buksan ko pa yung sarili ko na magbabasa ako ng gano'n. Yung parang intentionally kong pupuntahan, ida-download para lang magbasa ng negative. Parang pangit namang gawin yun sa sarili mo. Kaya first time namin makikita yung mga sinasabi ng tao about us sa Reddit. Tsaka hello, pupunta pa ba ako sa Reddit? Facebook pa lang, bugbog na ako. Diyos ko, hindi ko na kailangan i-download pa yung Reddit. Pag gusto ko saktan sarili ko, Facebook ka ako. Saro ka masaya, mag-Facebook ka. Okay, Ayan. okay. So, ngayon, first time ko magbabasa sa Reddit. At titignan ko kung Ano parehas yung lang sinasabi? silang bobo, tanga, or... Tignan natin kung may difference. Baka sa Reddit medyo matatalino Hindi, ito yung kasi tao. mga tao, yung mga taong nag-hate talaga, sila yung mga pili nila, sobrang galing talaga nila sa buhay. Alam niyo ako ha, parang, di ba, nagkaroon ako ng issue na parang nagsasalita ako ng mga kung ano-ano about sa mga tao. Nag-sorry talaga ako, tapos from there talagang inano ko yung lesson ko na dapat hindi pala ako ganun. Tapos na-realize ko din, syempre ilang taon na, 2021, 2022 pa yun, 2025 na. Talagang pinrasis ko din yung sarili ko na kung paano magiging mabuting tao, kaibigan. So talagang lahat naman may lesson na nakukuha. Kaya naman, tignan natin. Kinakabahan The ako. growth. Aha! The growth is giving. Oo, diba? The Talaga. growth is giving. Oh, Love that. So, okay. mauna ka na ate. Si Zainab din, bumababa ang views. Feeling ko hindi naman siya hate comment, totoo siya. Kasi hindi naman na ako kasing active nung 2019, 2020. And ako sa sarili ko, minsan nasasad talaga ako na mababa yung views ko. Kasi nga hindi ako naging active. At saka yung mga content na pinaglalabas ko lately is accurate lang sa lifestyle ko. Hindi naman ako yung talagang nagko-content ng malaking malaki. Kaya naman, Yes. I understand. And huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw ang sad, ako din. Babawi na lang tayo kapag natapos na lahat ng aking pinagkakabi
pinagkakabisihan. Dahil lahat naman ng pinagkakabisihan ko is about my personal life. Yes, totoo. At hindi naman forever nasa tuktok ka, Oo. trending ka lagi. Tsaka tanggap ko yun na hindi ako yung parang masasad dahil may mas mataas yung views sa akin. Ako talaga sobrang supportive ko sa mga friends kong, uy, trending ka, ganyan. Hindi ako naiinggit. Walang anything. Totoo. No eme yan ha. Talagang totoong genuine happy lang ako sa lahat ng mga content creators na katulad ko. Dahil may kanya-kanya naman kaming timeline. Yes. So, malay nyo, after ng kasal ko, di ba, bumalik uli yung gigil ng Totoo. tao. It's fine. Tsaka yung mga OG fans mo rin, taga-suporta mo, nagkakaroon din sila ng kanya-kanya nilang Tsaka buhay. nagtandaan sila. Dati Oo. mga baby bra warriors yung mga yan. Ngayon mga nanay na yung iba. Oo, diba? Yung iba naman, mga college na, tapos na mag-aral, di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng growth and it's Yes. fine. And it's fine. Ikaw? Ako naman, 2024 is bad daw. Ikaw yung bad aura. So, context, yung video ko na 2024 is not kind, but it was honest. Well, di ko naman sinabing bad yung taon. Sinabi ko lang na hindi siya sobrang naging madali sa akin. Yung Para parang, sa'yo. grabe yung pagsubok yung 2023 and 2024 for me. Pero honest siya kasi totoong nangyari at kailangan kong pagdaanan yun. And yun yung feeling ko Na taon na di mo rin makakalimutan Oo. for you. Pero yun yung motivational video kasi yun na parang hindi naging madali yung taon sa akin pero hindi ako sumuko at bumangon ako. And for you to say na ako yung bad, lahat naman tayo may bad side at meron tayong masasamang ugali. Pero for you na hindi mo naman ako kilala personally, ano yung bad ko or ano yung bad na personality ko yung sinasabi mong bad? Kasi kung may mga nagawa man akong mali, may mga mali akong desisyon sa buhay, feeling ko naman hindi yun yung magiging basihan para maging masamang tao ka. And yun kasi yung feeling ko, nagiging maling tingin ng mga tao, porket nakagawa ka ng mali, masamang tao ka na. Wala na lahat ng ginawa mo mabuti. Yes. Ano to? Good. Dapat wala nang manood sa basurang yan. Ang yaman-yaman pero ayaw bayaran ang 15K. Bet, bill ng aso niya kay Doc Ferds. Inabandonan niya rin. Sana tuloy-tuloy na yung pagbaba ng views niya. Hindi siya dapat inahangaan kasi basura siya. Guys, hindi ko aso yun! Huling nag-aso ako. Siguro, ilang taon ako? 11 years old, 12. Namatay yung aso ko sa Chichi. My first and only dog na nahahawakan ko sa buong buhay ko. Kasi after kong namatayan ng aso nung bata ako, nagkaroon ako ng trauma. Tapos nung nagkapusa din ako, nung namatay din yung pusa ko, first and last pusa ko na din yun. Kasi ako may trauma ako. Ang hirap ko makamove on. Kaya hindi ako nag-aso na ulit. So, yung kumalat na parang tinatag ako ng tao sa Facebook to eh. Na huy, may aso pinabayaan, hindi mabayaran yung 15K na bet. Fake news po yun, hindi po ako yung influencer na yun. Para rin malinaw. So, hindi ako maaapektuhan dito. Tinatawag niya akong basura kasi mali ka ng tinatawag. Hindi ako yun. Oo. Okay? Fact check, pasok. Fact check, guys. Kaya titignan nyo kung reliable source ba yung mga lumalabas sa inyo. Kasi number one na dapat ginagawa mo ngayon is may fact check ka. Kung hindi ka magka-fact check, fake news ang mafe-feed sa'yo. At mali yun. Yes. Kasi sa panahon ngayon, fact check na ako. Pasok. Fact check. Thank you. Fact check. Fact check muna kayo kasi ito ay talagang literal na fake news. So, I'm not Yes. affected. But thank you dahil dito sa video na to na-address na yan. Okay, kahit anong mangyari, nawala na yung respeto ko kay Aura. Bakit? Sorry. Oo, feeling ko kasi nawala yung respect mo sa akin just because sa mga maling nagawa ko or maling desisyon na nagawa ko. Well, okay lang naman kasi everyone deserves to choose kung sino yung re-respetuhin nila. And yung respect, hindi naman inaano yan eh, ini-earn yan. So, for me, na hindi makakuha ng respect sa'yo, nakailam ko. Sino ka ba? I mean, close ba tayo? Sana kaya mo harap-harapan, di ba? Sabihin mo parang- lahat ng hate mo sa harap ko. sa harap ko, ganun yun. Parang for me, kung di ko man maano yung respeto mula sa'yo just because sa mga nagawa ko, respetong pang tao na lang. That speaks a lot about your personality naman kung di ka marunong rumispeto ng ibang tao. Period. Mic drop. Mic drop. Okay, sa akin naman, apaka-squammy Jejemon Asim vibes. Ay, Nakita mo na ba ako personal? Ay, shit, sobrang bango mo. Nakita mo na ba ako personal? Siguro kung yung squammy na sinasabi mo, yung attitude ko kasi is, depende yan kung saan tayo pinalaki and hindi ko naman masisisi yung parents ko na walang-wala talaga kami noon. So kung ano yung na-adapt kong personality ng surroundings ko, proud ako. Dahil ayun ang nagbigay kung sino ako ngayon. At yun din ang, yung tinatawag mong mga squammy Jejemon, ayan ang mga talagang nagsusuporta sa akin. So wala akong pakialam sa'yo. At yan ang nagpayaman sa kanya. Yan ang minahal ng tao sa kanya, pagiging squammy Yes, Jejemon.
Kasi mo totoo na. lang ako eh. Wala naman ako magagawa. Anong gusto mo? Magpakasosyal ako. How are you guys? Hindi bagay sa akin. Parang mas magmumukha pa akong pilit. Mas Totoo. kaya kong tawagin akong Jejemon Squammy kaysa sa trying hard. Totoo. Kasi Anong pag gusto mo? trying hard ka, parang hindi ka rin totoo sa sarili mo. Diba? Anong gusto niyo? What up, Sebi? Or hi, friend? Or mamimili ka lang doon, diba? Sabi, what up, Sebis Doon tayo sa tayo. What Up, Sebis! Oo. Di ba? Tsaka hello, makikita niyo dati ang ate, kung totoong Jejemon Squammy yan, naka-lingerie siya dati palagi. Lingerie siya. So, Uy, bagay pala kay Sinab yung lingerie, oo, no? lingerie, idol ko ang ate dyan. Lingerie, say na baraki ako dyan. Oh, pero hindi mo pa ako nakita. Huwag mo sabihing maasim ako. Totoo. So ako, asim din. Asim shooter. Nakita mo na ba ako sa personal? Same din. Sa amin kasi, sa friendship at samahan namin, kailangan same ka. Oo. So kung ano ka sa social media, ganun ka rin in person. So kung maasim ako dyan, baka same din. Nihait na lang yung sarili, Asar no? si Aura sa ganyan. Para sumaya ka, papalubag loob mo. Oh. Inaamin ko rin, dumating din ako sa point at napagdaanan ko rin na pinuputok na ako. At doon natin matututunan ang proper hygiene. Tama. Kailangan hygienic ka. Growing up, kailangan talaga matutunan mo yan. Mabango na siya ngayon. Pa-sweat talks tayo, di ba? Ay, oo, Parang nagpa-sweat tayo talks ka nga pinuputok. pala. Tama, Ayan. tama. Jamila, aesthetic, pasok. Oh, pa-sweat talks Shoutout kay kami. Jamila, our dearest friend. Parang Marian Rivera wannabe siya for me. Alam nyo, ako talagang super Marimar days pa lang. Unang commercial pa lang ni Ate Marian. Sobrang love na love at idol na idol ko na siya. Hindi ko masisisi yung mga nagko-comment na parang Marian Rivera siya dito. Guys, wala naman ako pinagawa sa mukha ko. Si Ate Marian din, wala din siya pinagawa sa mukha niya. So talagang natural na maganda lang kami. Real. Di ba? Real lang talaga. And siguro dahil din parehas kaming may lahi. And growing up, si Ate Marian talaga yung pinipeg ko sa pag-dance ko, sa mga paghiling ko. And habang buhay ako magiging proud na idol ko siya. Hindi dahil sa ginagaya ko siya or whatsoever. Actually, hindi lang naman si Ate Marian yung pinipeg ko ngayon. Ngayon naman, pumapasok yung mga style ni Jenny sa akin, na mga ano lang, straight hair lang, tapos ano lang, chub-chub lang, kita lang yung chan na flat. Iba-iba ang pacing. And it's okay. Ang akin lang, sana wag lang din magalit si Ate Marian. Baka Hindi. isipin niya, ginagaya ko siya. Pero hindi talaga. Yun nga eh, ang number one, it speaks all out kasi si Ate Maria na yun, pag nakita niya may, alam mo yun, tinatry maging siya or maging ano siya, hindi ka niya papansinin or Pero ano si ka. Ate Marian nagko-comment siya sa akin. Isipin Diba? niyo yung Marimar trend na ginawa ko. Si Ate Marian ang unang nag-support nun. Talagang nag-comment siya, nilike niya. Grabe yung kilig ko nun. And habang buhay, nandoon yung respeto ko sa kanya. So, sana walang issue. Hindi ko talaga 100% ginagaya si Ate Marian. Talagang wala akong magagawa. At okay lang sa akin, kahit sabihin yung wannabe ako. Dahil ang ganda nun. So, Oo, ibig sabihin, totoo. maganda din ako. It's a compliment pa din. Tsaka mahal na mahal ko talaga siya. Like, kahit na nakakatrabaho ko na siya minsan, fangirl pa rin niya ako. Super fangirl. Sabihin niyo ng OA ako, pero fangirl niya pa rin ako. I love you, ate yan. Sarap sa pakin ng mukha niyan, pero mukhang kapag sinapak ko, yung kamao ko pa ang masasaktan. Real naman din. Matigas kasi Oo, ako. sa tigas ng mukha at kapal neto, hindi ako makakaabot dito ngayon kung hindi makapal ang Tama. mukha ko at hindi matigas ang mukha ko. Kasi, pagiging artista, influencer, or pagiging kilalang tao, number one na kailangan mo, kapal ng mukha at tigas ng mukha. Kung mahihiya ka at wala ka niyan, Wala kang hindi ka mararating. aabot dito at Yes. wala kang mararating. Kasi lagi kang pangungunahan ng takot mo na hindi mo kaya or nahihiya ka eh. Oo. Pero pag makapal mukha ako, makikita nyo naman at kilala nyo na ako sa lahat ng vlog, pasikat at bida-bida ako. Kasi makapal ang mukha ko. Pero kaya nga siya baby star eh. Yun nga ang tawag ko sa kanya. Kasi kahit saan siya nagpupunta, yung presence niya, ay, dyan si Aura. Ganon. Kahit gumamit ka pa ng gloves, pag sinapak mo ko, mukhang kailangan mo ng 10 ganon para masaktan ako. So, Eh, talaga naman. Yeah. Amazona. I agree with you. Yes. Masasaktan lang kamao mo pag sinapak ako. Parang ginagawa niya ng content anak niya lagi, dumadaan sa FYP ko sa TikTok. Actually, my channel is my diary ng life ko. So, kung nakikita mo kinokontent ko yung mga anak ko, kasi meron din akong gustong i-achieve na pag lumaki sila. Ako kasi, nung baby ako, wala ako masyadong pictures. Lalo na wala kaming pictures ng mama ko. So, ngayon, gusto kong ibawi. Yung parang pag napapanood ko sila Kendall and Kylie, mga bata pa lang sila, may mga clips sila. Ayun yung dahilan kung
bakit lagi ko rin sinasabi yung mga anak ko sa mga videos ko. Dahil part sila ng buhay ko at hindi ko dapat sila ikahiya. Channel ko yun. Gumawa ka ng channel mo kung ayaw mong makita yung anak ko. Totoo. Diba anak niya yun? Karapatan niya kung anong gusto niyang gawin sa anak niya. Hindi dahil sa pinagkakakitaan ko sila. Dahil lahat naman ng pumapasok sa aking blessing, hindi naman yun para sa akin. Para sa aming pamilya yun. So, it's fine. Tsaka proud akong mami ako Hindi ko naman dapat itago. Mukha siyang tiyanak. Guys, kaya nga Nakcha tawag nila sa akin. Nakcha? Anong kabaliktad ng Nakcha? Tiyanak. Tanggap ko na. Hindi ko naisip yun. Totoo ba? Kaya Nakcha. Kasi tiyanak. Si tiyanak. Kaya dinaman niyo pa ako sa panlalait niyo. Tumatawa si Ma'am Cha. Hindi nyo alam. Yan nga yun kung bakit ako naging Nakcha. Kasi nga pag binaliktad mo ang Nakcha, Pero tiyanak. hindi ka na-offend. Hindi, kasi dapat sa amin una nang gagaling yung lait. Kasali ka ba sa GC namin? Hindi ka kasali sa GC namin. Oo. Sa Aumela GC, wala ka doon. Wala ka doon. Sa Team 7 GC, wala ka doon. Sa top 5 bitch, wala ka Wala doon. ka doon. Kaya yung tiyanak na yan, sa amin lang yan Nakcha, di ba? Oo. Kala na tumasaktan ako sa tiyanak. Kung undin, masasaktan ako. Okay. Undin, yun yung medyo masakit-sakit eh. Oo. Pero yung tiyanak, Nakcha na ako. Tari mo Okay. lang lagi yung Nakcha. Okay, ako naman, medyo ito totoo to ha. Her grammar bothers me so much. Alam nyo ba, ako din mismo kaya siguro yan din ang biggest insecurities ko. Aminado aminado lang. Kasi talagang Tagalog lang yung alam ko. Tapos, syempre, kapag ka nagtinatry ko mag-English ngayon, dahil yung mga anak ko, Englishero na, tapos yung partner ko, Englishero, or kaya pag magpo-post ako na kailangan English. Para rin to sa lahat ng mga hindi magaling sa grammar. Hindi importante kung nag-i-English kayo, nagtatagalog kayo, or whatsoever. Pwede kayo magtanong ng help. Kaya ang ginagawa ko, kapag before ako nagpo-post, talagang sinusubukan ko, tama ba to? Diba, Ma'am Cha? Lagi yan, or kaya si Daddy Ray, tama ba tong caption ko? Better na magtanong ako kaysa paulit-ulit ako nagkakamali. So, kung mali para sa'yo o nababothers ka sa grammar ko, pasensya na, pero ayun talaga ako at ayun lang yung kinaya ko, sis. Kaya huwag ka mag-alala. Kapag lumaki-laki pa yung anak ko, talagang sasabayan ko sila sa pag-aaral dahil hindi naman na mawawalan ng panahon para sa mga new learnings natin sa buhay. At sige, pag-aaralan ko yan para sa'yo. Dito sa Pilipinas, mahirap, no? Sa abroad, hindi na-judge yung English ko Dito sa Pilipinas, wala talaga silang pakialam. So, As long as naiintindihan. So sana tong video na to, parang eye-opener din sa ating mga Pilipino na wag natin masyadong ginajudge o pinagtatawanan yung mga wrong grammar. Better to correct them in a nice way. So ako, main character vibes. Give ko naman sa sarili ko. Hate comment or dinidescribe ako kasi main character vibes. Hindi ako nagsabi yan Kasi minsan kinakaption ko pa yan. Real talaga. Tsaka main character ka ng sarili mong buhay So ano naman? Oo. Diba? Lahat tayo may main character vibe na gusto natin gawin or ipa-feel sa sarili natin para ilabas din ang confidence natin. Pero as long as yung pagiging main character mo is hindi nakaka-outshine ng ibang iba. tao. Diba? Yung main character vibes kasi na feeling yung hate comments, yun yung mga ina-outshine lahat. Well, in fact, I'm always... Angat na angat yung bangko Wat na buhat Pero ako talaga, give ko talaga, noon pa man sakit ko na, pasikat talaga ako at bida-bida ako. And yun yung... Bata ka pa lang, sikat ka na kasi. So, na-feel niya na nagkaroon siya ng spotlight. So, ano naman kung main character siya ng sarili niyang life? And yun yung feeling ko talagang tumatak sa akin, pagiging main character ko. Period. Okay. Di na talaga nabibili ang class, no, Maring Zainab. Dahil kung nabibili yan, ako unang nag-purchase. Huwag kang mag-alala. Gusto ko din naman yun. Siyempre, yung mga pinapanood ko ngayon, mga international models, mga grabe yung class nila. Tsaka yun ang tinitignan ko. Sinusubukan ko rin maging class sa sarili ko. Pero hindi nga siya na nabibili. So, huwag tayo mag-expect na ma-adapt ko yung ganun agad-agad. Pero, may doon pa rin ako sa room ng progress every day, every year, every month, everywhere. Yes. And as long as marunong ka naman, di ba, mag-behave ng tama, di naman kailangan laging Oo. eme-eme ka. Alam mo kung paanong ilugar yung sarili mo sa mga certain parts or lugar. Ayan. Meron naman akong delikadesa, guys. Hindi naman puro kapal lang ng mukha yung meron ako. So, ayun. Hayaan mo, pag may nalaman kang pwedeng mabili ang class, sabihan mo ako, comment mo kung saan yung store na yan, bibili ako. At may pambili ako. Yeta ka, ha? Oo. After mo dyan, tawag ka na ni Foreman, may buhos daw kayo.
Inside joke namin na namin yan. Oo, ako na naman. Halo na ako kanina. Buhos ako pa din. Halo na ako kanina, buhos ako pa din. Inside joke na namin to, yung about sa pagiging ano. Kunyari, Sa bahay na namin oo, yan. pag sobrang dami kumain, tinak, may ginagawa bang bahay ito? Dami kumain. Lasarang ko, overtime ako kanina eh. Ganyan yung mga inside joke. Sign of voice, masakit sa tenga, nakakairita. Actually, huwag ka mag-alala. Alam mo, parang ina-agreean ko yung mga bashers ko sa mga sinasabi nila sa akin. Parang tama ba to? Pero kasi ako minsan talaga, sa editor ko na lang, kahit tanungin mo yung editor ko, babaan mo yung audio, nakakairita yung boses. Ayokong paulit-ulit naririnig yung bungaga ko. May ganun din akong part sa sarili ko, pero alam nyo, yung kadaldalan ko ang nagbigay din sa akin ng success sa buhay. Success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Kasi itong daldal na to, ang reason kung bakit nagustuhan din ako ng maraming tao. Ew, can't believe my fans at tagapagtanggol itong bakulaw na mukhang paano. Baklang itong. Sa bagay, trash idol equals trash fans. Ako naman, siguro yung mga taong nagtatanggol sa akin at yung mga taong hindi ako iniwan, yun yung mga totoong nagmamahal, mga totoong kilala ko, at yung totoong naniniwala sa akin. And super thankful ako sa mga yon, kahit na nakagawa ako ng mali, hindi nila ako iniwan. At handa silang nandito lang sa tabi ko para maabot ko yung pagbabago at yung mga pangarap ko, hindi nila ako iniwan. Well, yun yung sana hinihiling ko magkaroon ka. Para kung dumating man yung panahong ikaw yung makagawa ng mali at ikaw yung dumaan sa gantong pinagdadaanan ko, May sana reason meron ka ring mga taong sinasabi mong trash fans ko na susuporta rin sa'yo pag dumating yung panahong makagawa ka ng mali. Mali, oo. Hindi mo dapat tinatawag na trash yung ibang tao. Kasi hindi lang si Aura tinawag mong trash, pati yung ibang tao. That's so wrong. Yeah. She's mabait nung bata siya, pero halata mong she likes attention kasi nga magandang bata. I don't know if mabait pa din, hehe. Actually, hindi naman porket maganda dapat mabait na. Hindi naman 24/7 ng buhay mo laging ganun. Pero ako, hanggat maaari talaga, I'm a giver. Loving person talaga ako sa lahat ng tao nakapaligid sa akin, sa lahat ng sumusuporta sa akin. And alam ko rin sa sarili ko na mabait din naman ako. Pero hindi ko sinasabing 100% buong buhay ko mabait ako kasi may mga moments na nagagalit ako, may mga moments na nadidisappoint ako, at may mga moments na pumipitik ako. Kasi as long as mabuti ko napapalaki yung mga anak ko, yung mga sa surroundings ko, healthy kaming lahat, nakakapagbigay, nakakapag-provide ako, at hindi ko sinusumbat yun, ginagawa ko ng genuine para sa aming lahat, tingin ko I'm fine. Brony James. Ako, nung una hindi talaga ako na-offend or hindi ako nasasaktan pag may nagko-comment sa akin, Brony James. Simula kasi to guys, kay Malupito, nung nag-collab sila ng ate. Pero yun kasi, si Malupito, nagpaalam siya na, uy, content tayo, pero hindi ko alam kung ano i-content ko. Tapos yung sinabi niya nga na, yun nga may nakikita siyang comment sa akin about Brony James. Ako naman na parang, okay lang, sige, pero mumurahin kita ha. Scripted yung ano namin ni, ni Malupito. Alam na lahat yan. So yung minura ko na, tanginan to, akala mo nakikipagbiroan sa'yo, tapos minura niya rin ako pabalik. Tawang-tawa talaga kami sa video na yun. Ina-edit pa lang yun, tawan-tawa na ako eh. Oo, pero hindi ko akalain na aabot ako sa part ng buhay ko na araw-araw i-spam ako ng comment ng Brony James. Lalo na ngayon, panahon ng Lakers, talo sila. Ako yung sinusugod nyo, sa akin yung binubuhos yung galit nyo na talo yung Lakers about kay Brony James. Ini-spam nyo ko. Lahat ng ginagawa ko, ang post ko about sa school, sa pahinga ko, sa vacation ako. Pero ang comment nyo sa akin, nagbakasyon kasi siya eh, kaya pala natalo yung Lakers kanina. So, yun. Tapos may pinost ako na okay lang, like, I don't really give a fuck. Pero sometimes kasi, ang layo na napupuntahan. May isang estudyante, graduating, honor student, kasi nung in-stalk ko siya, honor student siya. Tapos, nakita ko yung school niya, pero ini-spam niya ako ng Brony James. So, diniem ko siya na i-report kita sa school mo kasi parang for me, wala yung academic excellence mo kung hindi ka marunong rumespeto ng kapwa mo tao. Sa ano pa yung katalinuhang yan kung ang ugali mo naman is bastos ka at hindi ka marunong rumespeto, nang-i-hate ka ng kapwa mo. Tinigilan niya naman. Nag-sorry naman siya sa akin and syempre, di ba, nakakatakot din naman na makarating pa sa school and ipatawag pa siya. So, parang sinabi ko na lang na I let it slide and patatawarin kita ngayon. Sana hindi mo na siya gawin sa iba at sana tumigil ka na. Kasi parang for me talaga, wala yung pinag-aralan mo kung bastot at wala kang respeto. So, yun. Ngayon, sobrang laking effect sa akin ng Brony James. Oo.
May napanood akong clip ni Meme Vice na alam mong nakakaranas ka na at nakakaramdam ka na ng depression pag may gusto ka nang baguhin sa sarili mo dahil lang sa isang bagay na yun. Kaka-Brony James nyo sa akin, guys. Sobrang lapit ko nang i-start yung HRT ko tsaka ipatunaw lahat ng muscle ko. Oo. Like, growing up talaga. Growing up, sobrang tanggap na tanggap ko yung flaws ko and kung ano ako, kung anong crossing chance or kung ano yung itsura ko ngayon. Noon, sobrang mahal na mahal ko yun. Sobrang confident ko na masculine body ko, tas feminine yung face ko. Pero ngayon, sa sobrang apektado ko, di ba? Naapektuhan na, naisipan mo na ng... Ikaw yung kasama ko dun sa Oo. Jamila na gusto ko nang ipatone down yung mga muscle ko. Gusto ko nang i-start mag-transition talaga. Pero hindi pa kasi ako ready talaga eh. Bata pa rin si Aura. So, ayan, parang lesson din sa atin to na yung pagsasalita natin nagre-reflect sa tao na ginaganon natin. So, sana lesson lang na, hindi naman kailangan na talagang hindi nyo naman kasi close si Aura. So, sana kung close nyo si Aura, maiintindihan nyo kung saan siya nanggagaling. And sana lang talagang matigilan na yung mga pambubuli, tigilan din natin. Kasi yung cyberbully yung mga ginagawa nyo eh, di ba? Oo. Yung mga influencer, nakakaranas din yan. Isipin nyo calling, ha, diba? grabe yun. Pero, For me, Naka, wag mong hayaan maapektuhan ka ng mga comment na yun, na babaguhin mo yung sarili mo kasi ikaw yan. Hindi naman ma-offend yung tao kung talagang, kaya lang kasi OA talaga ng Facebook. Sobrang Sobrang OA. na-offend na kasi ako. Kasi parang nagiging Raul na siya eh. Yung alam mong baklang tinatawag ng bakla, Raul. Ganun eh, Oo. name calling. Parang Parang normalize ano na siya nyo sa akin din, eh. yung mga panglalait sa ibang tao. So sana Yun na yung matigil na nagiging po dating natin sa akin. yun. Tapos yung dumadating pa sa point na lahat na ng post ko, nilalagay niya yung mukha ni Brony James sa katawan ko. Tapos, yun nga, pero walang kasalanan si Malupiton kasi ilang beses na siya nag-message sa akin na nagsusorry siya na dahil sa kanya doon nag-start lahat-lahat. Kasi yung intention niya naman, hindi yung intention na lahat kayo ihita ko or putaktihin niyo ako ng ganong comments eh. Gusto lang namin magpasaya ng tao. Pero anong nangyari kasi, tinake opportunity niyo yun para makasakit na kayo ng damdamin ng taong sinubukan lang naman pasayahin kayo. Napasaya na kayo ng tao, pero sinasaktan niyo na ako. Yes. Diba? Napasaya ko na kayo, tapos gusto niyo pa i-crucify Sa ako. mga admin ng page dyan, tantanan nyo na please. Talagang promise kapag may mga nakikita kami ganyan, nagko-comment kami. Hindi para mapansin or what eh. Para lang matigil na. Tigilan nyo na po yan. 2025 na, Diyos ko. Totoo. Gusto nyo pa rin ba dagdagan yung maraming kasalanan nyo? Diba? Hindi din talaga siya okay. So please stop. Stop na po. So, yan. Okay, yikes, malnourished. Payat daw ako. It's fine, kasi galing ako sa chubby girl era ko noon and ginusto ko din talagang magpapayat. Pero ang happy ko lang kasi wala akong ginawang anything sa katawan ko para ma-achieve to, kundi ang pagkakape lang at pagma 1 meal a day. And as long as hindi ako tuyot, kagaya ng pagkapayat ko noon, I'm fine. Nadine Tank Build. Oh. Nadine na yan, no? Mukha bang hate comment to sa akin? It's a pleasure. Ano kay Nadine? Mahalo ang pangalan ni Yes. Nadine sa akin. Hi, Nadine na Ate yan. Nads. Imagine mo, Nadine, na tinank build mo pa. Ano na lang ako? Sobrang ano ko na lang nun. Sobrang top of the world na lang yun. Kasi Nadine na, tapos tinank build mo pa. Di na ganun kadaling pa tumbahin. So, parang for me, it's a compliment. And hi, Ate Nads. You know how Yes, much I love you. hi. And hindi ako masasaktan. Oo, na-tank build ako, pero at least may Nadine. Okay, So, spill ko lang dito. Kinilig ako nung finalo ako ni Ate Nance nung after ng bench. Kilig na kilig talaga ako noon. Heart. love you, Ate Nads. Sana next time masama po kita sa vlog. Yes, yes. Parang pinagtanggol niya ako dito na hindi ko maintindihan. Grabe kayo kay Zainab, di naman siya maasim, pero yung tats niya mukhang libag. Alam nyo, ako kasi nung bata talaga ako, nagustuhan ko talaga yung dirty tats. Yun yung personality ko kasi nga medyo ano ako eh. Ito na yun eh. Talagang ganito talaga ako eh. And kung tingin mo mukhang libag yung tattoo ko, yaan mo kukuskusin ko. Pero happy ako sa mga tattoo ko. May mga ibang tattoo lang ako na medyo pinagsisisihan ko na hindi ko na mababalik. Kaya sana kayo din, bago kayo nagpapatato, make sure na talagang gusto at decided na kayo sa decision nyo na 100% wala ng burahan yan. Well, deserve yung hate. Ilang years na siyang super controversial. Ako, feeling ko, no one deserves the hate talaga. Kahit ano pang bagay yung nagawa mong
mali. As long as that person take accountability, as long as that person is willing to change for the better, and as long as the person is, alam mo yon, willing baguhin yung mga mali niya, no one deserve the hate. Diba? Especially kung wala naman sa yung ginawang masama. No one deserve that. So parang for me, controversial give ko na kasi controversial talaga. Pero no one deserve the hate. So, Yes. Ama ka na, Zainab, di mo malilinis pangalan mo dito. Sino ba naglilinis? Kinontent ko na nga para may content ako So salamat sa mga bashers, may content po kami for today's video. And ako, actually, hindi ko kayo i-wish ng negative back. Hindi. It's okay. Si Lord nang bahala. paano ka comeback? Di naman marunong umarte yan. Walang itsura, pangit pa ugali. Saan siya lulugar sa showbiz? First of all, kung di ako marunong umacting, bakit ako magkakaroon ng FAMAS Award? Best Actor, Best Child Performer Awards at Home. And lahat yun dahil magaling akong umacting. Pangalawa, yung My Spaghetti, yung movie ko, isa siya sa highest gross films in the Philippines. Kung di ako magaling umacting, hindi rin ako ma-offeran ng mga MMK. Ilang beses ako nag-MMK at mataas yung rating. My Spaghetti has sauce sauce. made with freshly picked tomatoes from the high mountains of Italy. What about yours? What Di ba about marunong yours? umacting yun? Dami kong teleserye. Gigil. Champion pa ako ng Your Face Sounds Familiar. Tama. Saan ako lulugar? Nasampal ka ng achievements. Nasampal ng achievements. Di ba? If someone's trying to pull you down, balikan mo sila lahat ng na-achieve mo in the Yes. industry. So, yeah. Okay. Yeah. So, ayun, again, thank you so much, Naka. Thank you, ate. I love you so I love you. much. Nag-enjoy ako dito kasi 'di ba parang din. nag-usap lang talaga tayo na lagi namin pinag-uusapan. And Totoo. now, 'di ba nakapag-merienda tayo, nakapag-take out pa ako for kids, nakapag-vlog tayo. And ayun, sana nagustuhan niyo tong video na to. Please don't forget na i-like at i-share niyo tong video na to, ha. Yes, at isa lang sasabihin ko pang closing, libre ang maging mabait. Yes, libreng-libre. Avail At saka, kapag naging mabait ka, si Lord ang bahalang i-bless ka. Tandaan nyo yan, ha? So, ayun guys, I love you also so much. Thank you for watching. Love you guys. Mwah.